Hello guys, it's me, Era, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, sa dami na nagtatanong kasi sa akin, follow-up vlog for those na maraming tinatanong kasi. Tapos, usually doon sa mga nakukunan, ano ba dapat yung iniinom. So, ayan guys, kaya iting topic ko itong para makatulong din ako sa inyo, para hindi rin paulit-ulit yung mga tanong na nababasa ko sa comment box. Pero bago yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag na-upload po ako ng panibagong videos. Ayun guys, ang topic natin ngayon, ano ba yung mga dapat gawin or inumin yung sa tulad ko na nakunan or namatay ng baby, yung tapos premature delivery yung minsan na nangyayari. So usually kasi guys, yun yung mga dalagas tanong sa akin at ano yung mga dapat inumin ng mga nakukunan, ano dapat ang gawin. So ayun topic ko ngayon guys. So ayan, let's start. So ano nga dapat gawin ng mga nakunan or hindi nila alam kung nakunan ba sila. So syempre guys, unahin natin na first, unahin natin mag-PT. Kasi napaka-importante yung mag-PT kasi malalaman natin din kung yung positive o negative na yung result after natin binugo. Pero guys, huwag tayo masyado dun sa PT. Kasi, ang PT kasi guys, after mo makunan, mga ilang days yan, kahit nakunan ka na, positive pa rin yung result. Kaya, para kasi ngayon lockdown kaya hindi tayo makakapunta agad-agad sa mga hospital or sa mga clinic. Pero, at least may alam na kayong idea o kumitis pa ba kayo or hindi na. So, at least mayroon tayong idea konti. Tapos, ang pinaka-importante doon guys, magpa-check up tayo sa OB o kaya sa mga lying-in. Kasi, doon talaga malalaman natin kung ano yung step dapat nating mga gawin. So, kung i-request ng ng OB nyo na, kasi pag mga nakunan, i-request kasi ng OB natin na magpa-trans-V. Kasi doon kasi ma-check kung meron pa bang naiwan sa loob na dapat iraspa. So, mga ganong case guys. Pero usually naman sa mga 1 month and ganong duration na nakunan kayo, madalas na ilalabas na talaga yun. Pero para mas secure, mas safe, magpa-check up po talaga tayo. So, sa mga 2 months and up, talagang kailangan na po yun na talagang 100% magpa-check up na po tayo nang malaman po kung may iniiwan at pinaka-importante po yung magpa-trans-V nang malaman po doon kung may tatanggalin at kailangan raspahin. Raspahin na po. So, ayan. So, kasi guys, na-lockdown ako doon kami sa probinsya at doon kami nag-stay for 3 months. So, ayan. Dito kasi sa, mag-2 months pa lang yung tummy ko. Nagpa-check up na ako at may mga nireseta sa akin. Usually kasi, nagbuntis, diba, mga low blood, tapos, kailangan natin ng more vitamins. So, yun yung mga reseta sa akin ng first trimester ko. Tapos, after 3 months, so mag-5 months na siya ako, nakapagpa-check up ako after lockdown na hindi na mahigpit dun sa kanila, sa probinsya. So, ayun yung time nakapagpa-check up ako, guys. At, nakapagpa-check up ako sa medyo okay na lying-in, tapos, tingin ko mas well-educated siya. Tapos, mas marami siyang alam pagdating sa, karanasan pagdating sa, ganung bagay. So, ayun guys, binigyan niya kasi ako ng doon ako kasi dati wala ako naman siyang, ibang mga OB ko, walang binibigay na mga ganung gamot. So, doon guys, marami siyang reseta sa akin, usually vitamins. Anyway, pag in-ultrasound niya pala ako, tapos, okay naman yung baby, okay naman yung laki, okay yung niya dun sa ultrasound. So, ayan. Ang reseta sa akin, mga multivitamins, for daan daw, sa mga buto, sa mga kailangan namin magnanay. So, ayun. Tapos, binigyan din niya ako ng reseta ng milk, which is Infamama. Yun yung reseta niya. Then, ang importante guys, doon kasi sa check-up, upon check-up, tinanong niya ako kung ilan na yung pagbubuntis ko na yun. Tapos kung okay ba yung mga baby. So, dun nalaman niya na namatay na ako ng baby. Tapos, premature yung mga baby kong nauna. Tapos, nakunan pa ako. So, ayun guys. May nareseta siya sa akin, which is, dun ko lang din nalaman na ito siya, progesterone. So, kung hindi kayo familiar,
Ayan. Bigay ko lang sa inyo ng tips kasi usually sa mga hindi naman ito gaano binibigay. Pero sa mga case natin, yung madalas sakunan, madalas premature yung delivery, tingin ko napaka-importante nito na may share ko sa inyo guys. So, ito siya. Ganito siya. May capsule lang siya na pero yun naman niya is jelly. So, ayan. Maliit lang siya. Ito guys, hindi ito iniinom. Actually, nilalagay ito dun sa natin. Ini-insert, kumbaga sa, para itong katulad ng suppository. Pero, dun nilalagay sa natin. So, ayan. Medyo, nga lang siya, medyo mahirap ilagay. So, diskarte na lang kung paano nilalagay ito. O kaya, patulong kayo sa, sa mga husband nyo. Ayun. So, ayan siya guys. Buksan natin. Ano lang siya. Yung niya, soft. Ayan siya. Soft siya. Tapos, itong laman na to, nilalabas hindi, nilalabas doon saan natin. Tapos, yung nasa loob niya, para siyang oil. Sabi ng doktor, paliwanag niya sa akin, ito daw is makakatulong para hindi ako mag-premature delivery. Tapos, sa iwas ko na din. So, yun yung niya, may dito sa ating cervix ata. So, ayun. Ayun yung explanation niya sa akin. So, kung if ever guys na madalas kayo makunan or nag-premature delivery kayo, pag hindi ito reseta sa inyo ng mga OB nyo, share nyo na din sa kanya or nyo sa kanya na, ma'am, wala po ba kayong i-reseta sa akin na parang sa pre-story po, ganun na lang sabihin nyo. Kasi, may napanood po kasi akong vlog na about doon. So, na-share po na panood ko po at nabanggit po yung ganong gamot. So, ganun na lang po yung sabihin nyo para at least hindi kayo nagmamagaling doon sa OB. So, eto, share ko lang din para may kayong idea. Kasi, tingin ko malaking tulong ito para sa atin na guys. So, ayan. Tapos, syempre, importante, bukod sa mga gamot guys, importante, inumin natin yung mga reseta, mga vitamins, at saka, kailangan natin ng maayos na pahinga. Tapos, anyway guys, pinagbawal niya rin pala yung ang reseta niya kasi sa akin ito is, good for 1 month itong reseta niya sa akin. So, dapat may follow-up check-up ako. So, kaso nga lang, nandito na ako ngayon sa Laguna. So, hindi na makakabalik doon. So, ibang doktor na lang ako magpapatingin uli. So, ayun, ang sabi niya pala sa akin, upon paggamit nito, walang contact. Walang contact muna. So, kasi, I don't know, basta yun ang sabi niya, walang contact, hindi pwede. So, tapos, ito nga pala guys, medyo pricey siya. Kasi, hindi ko lang alam kung nakakabili ng tingi. Kasi, ang binili ko na is good for 1 month. Kasi, malayo yung napuntahan namin is, malayo kasi sa bayan yung, yung place yung bahay ng husband ko. So, ayun. Bumili na ako ng good for 1 month kasi yun naman talaga yung reseta. Hindi ko lang alam kung makakabili ng tingi. Kasi yung isang box niya is naglalaman ng 15 pieces. So, ayan. Ang price nito guys is, yung 19 pieces nagkakahalaga ng almost 1,000. So, pag dinivide mo siya, nasa 65 ata yung isang piraso nito. Kaya guys, ang pag-take pala nito, ang paggamit. So, ayun nga, ilalagay mo sa insert mo doon. Tapos, before matulog, ilalagay ito. Once a day lang naman. Tapos, after mo mahiga, lagyan mo ng unan yung bandang balakang para medyo mataas siya at para hindi matapon, hindi masayang kasi sobrang, ayun nga, mahal. Tapos, napaka-importante sa tulad natin na Pregi. So, ayun guys, hindi ko na bubuksan. Basta ang laman niya oil. Kasi sayang din naman. Din to medyo mataas din yung price. So, ayun guys, tandaan nyo na lang, yung gamot is, ayan, progesterone. Ayan siya. Screenshot nyo na lang pa napanood nyo itong video ko na to. Progesterone. Tapos, siya, 200 mg vaginal soft gel capsule. Tapos, check nyo na rin guys, kasi usually, bihira kasi itong i-reseta at bihira rin ibigay sa mabili. I-check nyo na rin pag after nyo mabili, i-check nyo na rin lagi yung may nakalagay naman siya na expiration date. So, ayan.
mapapansin nyo, ayan, vaginal, ano siya. So, ayan, wait lang. Andito sa andito yung expiration niya sa may bandang dito. Nakalagay is, eto, nung nabili ko, expiration niya is 2021. So, check nyo na lang guys, kasi medyo, talaga siya eh. Tapos, nga pala, usually, mabibili nyo to sa mga Mercury at sa mga, dito, sa mga drugstore na medyo malalaki kasi bihira din, medyo mahirap din hagilapin siya sa mga sa ibang drugstore. So ayun guys, sana mayroon kayo nakuha ng konting idea sa vlog ko na to. So importante sa atin guys yung hindi ganang pagod, pagpahinga na maayos. Tapos guys, iwasan din natin yung yung kumain ng maalat. Kasi yung UTI guys, yun nga rin ang isa sa mga factor na kaya kung bakit yung mga mami is nag-premature delivery. So ayun, maraming factor bukod pa doon. Pero isa na din yun sa mga nagiging dahilan. So ayun guys, thank you for watching this video at sana ay meron kayong natutunan ulit sa vlog ko na to. So, importante guys, sa ulit, importante magpa-check up po tayo sa OB o sa mga clinic or hospital. So, kung hindi man po tayo makapatingin sa mga ganong institution, kapag talagang hindi makabiyahe or sa health center naman po, open naman po ang mga health center na malapit sa inyo. O kaya naman po, kung mayroon naman, may mga nagpapaanak po, diba, sa mga probinsya. Usually po sa kanila, yung mga nagpapaanak noon, yung sinauna, mga hilot or midwife, mga ganun. Hilot kasi ang tawag sa probinsya, yung mga dating pagpapaanak ang Tapos, na lang, pwede din magpatingin sa kanila kasi, sa kanila kasi kung hindi nyo alam kung buntis kayo o hindi, marunong silang tumingin. Hindi ko lang alam kung paano, pero marunong silang tumingin sa mga ganong case, kung buntis ka ba o hindi na, or tas may hinawakan sila sa tiyan mo, or chinecheck. Ewan ko lang, basta may mga ganong hilot. So, ayun guys, ulit sa muli, thank you for watching this video.